Kaya nga ang paalala sa atin ngayon, may mga tao na dapat tulungan tayo na magsisi. May mga tao na dapat buhati natin para maiharap kay Jesus. O kailangan natin sila talagang tulungan na makalapit kay Jesus. Dahil kung minsan itong mga tao na ito, talagang kailangan nila ng gabay, kailangan nila ng mga tao na tatapik sa kanilang balikat at magsasabi sa kanila, kapatid, kailangan mo nang baguhin. Kailangan mo nang bumangon mula sa kasalanang iyan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Minsan nang nagtuturo si Jesus, naroon din ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na mula sa bayan ng Galilea at Judea at sa Jerusalem. At sumasa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon upang magpagaling ng mga may sakit. May dumating na ilang tao, dala ang isang paralitikong nasa higaan. Nagpipilit silang makapasok sa bahay upang mailagay sa harapan ni Jesus ang may sakit. Subalit wala silang maraanan dahil sa dami ng tao. Kaya't umakyat sila sa bubungan at binutas iyon. Saka inihugo sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinatatawad na ang mga kasalanan mo." Sa loob-loob ng mga eskriba at Pariseo, sino itong nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos? Hindi ba't Diyos lang ang makapagpapatawad ng kasalanan? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinagot niya sila, "Ba't kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang lalong madali ang sabihin sa paralitiko, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan, o sabihin tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Inuutos ko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Pagdakay tumindig ang tao sa harapan ng lahat, binuhat ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Nang gilala sila at tigib ng takot na nagpuri sa Diyos, nakakita kami ngayon ng mga kahanga-hangang bagay, wika nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kahapon ay pinagnilayan natin na ang panahon ng paghihintay sa Panginoon ay panahon din ng paghahanda ng ating puso sa pamamagitan ng pagsisisi sa kasalanan. Dahil kung inihahanda natin ang bahay para tumanggap ng bisita, dapat din naman nating ihanda, linisin ang ating puso upang marapat itong tumanggap sa Panginoon sa kanyang pagdating. Hindi lang sa wakas ng panahon, kundi sa bawat pagdiriwang natin ng banal na Eucharistia, kaya nga mahalaga yung kumpisal. At ngayon, may isang katotohanan na isinasalarawan sa atin, yung kwento ng paralitiko. Alam ninyo, may mga tao na sa sobrang tindi ng kanilang kasalanan, hindi na sila aware dun sa kasalanan na ginagawa nila. Nahirati na sila dun sa kasalanan, masyado na silang naging komportable, hindi na nakukonsensya o nakukonsensya, manhid na nga lang, hindi na nila nararamdaman. Parang yung paralitikong nakahiga, hindi na makakilos, hanggang doon na lang. Kaya nga ang paalala sa atin ngayon, may mga tao na dapat tulungan tayo na magsisi. May mga tao na dapat buhati natin para maiharap kay Jesus. O kailangan natin sila talagang tulungan na makalapit kay Jesus. Dahil kung minsan itong mga tao na ito, talagang kailangan nila ng gabay, kailangan nila ng mga tao na tatapik sa kanilang balikat at magsasabi sa kanila, "Kapatid, kailangan mo nang baguhin.
Kailangan mo nang bumangon mula sa kasalanang iyan. At yan ay napapansin natin, lalo na sa mga kabataan. Di ba yung mga kabataan, pagka nagsisimba yan, barkadahan. Para mayaya mo, hindi mayayaya yan ng magulang, pero mayayaya yan ng barkada. Pagka sa kumpisal, ganun din eh. Pansinin nyo kayo, mas malakas kung minsan ng loob ninyo na mangumpisal, pag meron kayong kasabay o mayroong nagtutulak sa inyo o nag-e-encourage sa inyo na mangumpisal. Kasi kung kayo lang sa sarili ninyo, kakahiya eh. Pero pagka may nag-e-encourage, kapag mayroong tumutuwang sa iyo, pag may kasabay ka, parang mas nagiging madali, mas nagiging magaan. At siguro kung meron man tayong dapat na maging friendship goals, ito yung mailapit natin ang bawat isa kay Jesus. Ito yung matulungan natin ang bawat isa na magsisi sa kasalanan at magbalik loob sa Panginoon. Amen po ba yun? Ito'y para sa magkakaibigan, magkakapamilya, at sa ating bawat Kristiyano. Dahil pananagutan natin ang bawat isa. Tayo isang pamilya, tayo magkakaibigan. At kagaya ng pananalig ng mga kaibigan ng paralitiko, sana makagawa tayo ng paraan upang ang kapwa natin ay mailapit kay Kristo. Amen. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring mabless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.